Sa ikalawang linggo ng Kwaresma, maririnig natin sa Ebanghelyo ang pagbabagong anyo ni Jesus sa bundok Tabor sa harap ng kanyang mga alagad. Mga kapatid, ang Transfiguration o ang pagbabagong anyo ni Jesus ay ang paunang lasa ng kanyang kaluwalhatian upang tayo ay manatili ang ating katapatan at pag-asa sa Diyos. Ito ay paalala ng kaganapan ng buhay na mapapasa atin din. Ito ay kwento din nating lahat sapagkat ito ay hamon din sa ating puso at kaluluwa na ang lahat ng balakid na pumipigil sa ganap na pagkikiisa natin kay Kristo. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay paanyaya din upang tayo ay matulad sa Kanya. Ito ang pagpasok natin sa malalim na pakikipag-ugnayan natin sa Kanya nang sa ganon maipakilala natin siya sa mundo. Mga kapatid, alam natin na ang bundok ay isa sa pinakamahalagang lugar noong panahong iyon sapagkat dito sila nakikipag-ugnayan sa Diyos. Maliban dito, nakakatagpo din sila ng magandang buhay, malayo sa gulo, tahimik at saganang buhay. Kaya gayon na lamang ang pagbanggit ni Pedro na makita si Jesus na nagbagong anyo kasama sina Moises at Elias. Minsan ganito rin tayo kapag nakakalasap tayo ng masaganang buhay sa ating mga tungkulin, posisyon o kapangyarihan sa lipunan. Ayaw na nating bumalik kung saan tayo nanggaling. Ang gusto natin tayo yung tingalain ng nakararami. Kaya marapat lamang na sa bawat pagbabagong buhay natin, hindi lamang material na mga bagay, kundi pati na rin ang ating puso't isipan na magiging halimbawa tayo sa ikababago ng ating kapwa at hindi yung tayo yung sanhi ng kanilang pagkakasala.